masasabi ko po dun sa katitikan ng mga manggagawa, lahat po ng mga nakasulat po doon na maaari po naming magamit bilang mga nagmamanggagawa ay itinuturo niyo po sa amin, kapatid na Eli at kapatid na Daniel, upang kaming mga manggagawa ay maging maayos ang pakikitungo at pagbabantay po sa mga kapatid na dinidistinuhan po namin sa bawat lokal, at maging maayos din po yung samahan po namin ng mga manggagawa. At unang-una nga po, masasabi ko po doon po sa Guide to Bible Understanding, ang unang-una po syempre para maunawaan po ang Biblia, yung pong nakasulat sa Kawikaan 4:7 na ang nakalagay po doon ay karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan, oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Para po pala maunawaan po natin ang mga salita ng Diyos sa Biblia, kailangan po natin ng unawa. At yung unawa, maaari po nating makita o nasa aklat po ng Panginoon. Kagaya naman po ng nakasulat sa 2 Timoteo 3:15 hanggang 17 na ang sinasabi po doon, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagsansala, sa pagtuturo, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kumbaga, sinasabi po dun sa talata po ng Biblia na yung karunungan po ng Diyos makapagpapadunong po sa atin. At sabi nga po doon, ay lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan po natin, maging sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. At upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga bagay na mabuti. At ang isa pa pong guide na natatandaan ko ay yung karunungan po pwede rin po nating makita sa sugo na isinusugo po ng Diyos. Kagaya po nung nakasulat po dun sa 1 Korinto 4:6 na po pwede po tayong matuto sa mga mangangaral po natin, katulad po ni Apostol Pablo, at sa panahon po natin ngayon, si kapatid na Eli at si kapatid na Daniel, upang kaming mga nagmamanggagawa ay hindi po dapat magpalalo. Dahil sinasabi po doon sa aklat ng Biblia, doon nga po sa 1 Korinto 4:6, matututo po tayo sa mga sugo ng Diyos na huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Kumbaga, sa kanila pa lang po, makakakita din po tayo ng mga karunungan po ng Diyos. Kaya hindi po tayo dapat na magpalalo, dahil nga sabi dun sa Guide to Bible Understanding, naaalala ko po yung nakasulat din po dun sa 1 Timoteo o 2 Timoteo 3:14 na utos pong manghawak. Dapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Kaya ang isa pong nagmamanggagawa ay wala pong dapat na maipagmalaki o maipagmayabang, o kung ano man po ang tungkulin na ipinagkaloob po sa amin ng Diyos sa pagkakataong ito. Naniniwala po ako na sa tulong po at awa po ng Diyos ay kinasangkapan po kayo, kapatid na Eli at kapatid na Daniel, upang kami po ay maging maliit na katuwang po ninyo para makaakay din po ng mga kapwa-tao. At yun nga po, sabi ko nga po kanina, ang isang nagmamanggagawa ay hindi po dapat na magmayabang, dahil lahat po ng natutunan po namin, naniniwala po akong lubos na natutunan po namin yun dahil po sa inyo. Dahil nga po sinasabi dun sa Biblia, dapat matuto ang isang manggagawa na huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat.
At isa pa rin pong natatandaan ko, para maka-acquire po ng karunungan po ng Diyos, dapat meron pong takot sa Diyos. Dahil sabi nga po sa Kawikaan 1:23, ang susi po ng karunungan, dapat bumalik po dun sa saway po ng Diyos. Para pagka bumalik po sa saway po ng Diyos, sabi po doon, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu at ipapakilala niya ang kanyang mga salita. At ang kasunod nga po yung pagkatakot po sa Panginoon. Dahil ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula po ng kaalaman. Yun po yung ilan sa mga natatandaan ko po dun po sa Guide to Bible Understanding. Tapos ang requirements nga po sa mga manggagawa, dapat hindi marunong pansarili. Katulad po nung nakasulat naman sa unang Korinto 3:18 na kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay marunong, ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong. Naalala ko nga po yung lagi pong binabanggit niyo po, kapatid na Eli, pagka po kayo ay nagte-teksto, yun pong isang halimbawa na ang isang tao, dapat parang itutulad mo yung sarili mo sa isang prutas na dapat hindi ka pahinog. Kasi syempre, pagka hinog ka na, ang kasunod po nun ay pagkabulok. Para din yung isang basong tubig, o isang baso na may laman po ng tubig, dapat iisipin mo na hindi ka papuno. Kasi pagka puno ka na, hindi ka na mararagdagan ng mga karunungan. Ayun po yung mga natatandaan ko po na halimbawa na dapat ang isang manggagawa laging bukas sa lahat ng kanyang napapakinggan, lalo na po kung nagsasalita ang mga mangangaral. Lalo na po kayo kung kayo po ay nagsasalita po sa amin at nagtuturo po sa amin bilang mga nagmamanggagawa. At ang ilan pa pong mga natatandaan ko po dun sa katitikan ng mga manggagawa, ang isang manggagawa po hindi dapat na may pagkapanginoon. Hindi po hukom at hindi po kaaway ang kapwa manggagawa. Dapat po ang mga manggagawa ay nagkakaisa, lalo na po sa paggawa po ng mabuti at lalo na po sa pag-akay sa mga kapatid at yung sa pagtuturo po sa kanila. At dapat ang isang manggagawa ay marunong pong magpasakop sa namiminuno. Kaya yun po ang aking pong mga natatandaan. At doon nga po sa katitikan ng mga manggagawa, nabasa ko po doon na lahat po ay itinuturo nyo po sa amin upang kami po ay maging maayos ang aming mga pananampalataya sa pag-akay sa mga kapatid na amin po dinilistinuhan sa mga lokal. Kahit po yung, natatandaan ko nga po doon, kahit po yung tongue twister ay itinuturo nyo rin po sa amin para maging mahusay po kami sa pagsasalita. Bagamat kaming karamihan po sa amin ay hindi naman po nakapagtapos ng pag-aaral, dapat din po matuto po kami kung paano po magsalita ng maayos, lalo na po kung kami. At isa pa nga pong natatandaan ko po dun sa nabasa ko po dun sa katitikan ng mga manggagawa, kahit po yung mga maliliit na bagay, yung pong tongue twister, ay tinuturuan nyo rin po kami para maging maayos po ang pagsasalita po namin sa mga kapatid na inaakay. Kahit po ang ilan o karamihan po sa amin ay hindi naman po nakapagtapos ng pag-aaral, dahil po sa inyo, kapatid na Eli at kapatid na Daniel, ay natuto po kami ng maraming mga bagay, lalo na po sa aming pong mga pagkamanggagawa. Pati po yung kung paano po mag-handle ng service ay lagi niyo pong pinapaalala po sa amin. At lahat po ng yun ay nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil po sa inyo. At mula nang kami po ay makaunawa ng katwiran ng Diyos, ay nagkaroon po ng direksyon ng mabuting landas ang aming pong mga paglilingkod sa Diyos at nakilala po namin ng totoo. At salamat po sa Diyos sa lahat-lahat at sa kanyang kaloob na hindi masabi. Salamat po sa Diyos.